Magandang hapon po, mami na mahal. Everybody shout, praise the Lord. Purin pong ating dakilang Diyos kindly. Tayo po'y sama-sama mo ng manalangin. Bago tayo dumako sa mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Nalangin po tayo mga minamahal. Opo, dakilat papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal Panginoon, kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ganitong pagkakataon na pinagkalubos sa amin muli sa araw na ito. Mahal Panginoon, salamat sa pagkilos sa aming kalagitnaan. Salamat po sa pagtanggap po ng aming mga papuring awitin, Mahal Panginoon. Lalo tigit, pinasasalamatan namin, Mahal Panginoon, ang mga kapatiran po namin, kasama po namin sa araw na ito, dakilang Diyos. At minsan pa, Mahal Pangdalangin po namin na pagpalain mo po yung mga salita. Kayo po mangusap sa amin, Mahal Pangtulungan mo po kami na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng mga salita mo hanggang sa iyong pagbabalik. Malapansagan ang amin, wala po kami magagawa. Malapanginoon, tulungan mo kaming masunod ang iyong mga salita, dakilang Diyos. At idinadalangin po namin, Malapanginoon, pagpalain mo po maging aming mga webcast viewers, mga naabot po ng aming banal na gawain. At aming sinasaway ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Sa malakas na palakpak, mami na mahal. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at purin po ang ating dakilang Diyos. Habang inihanda po natin ang ating talata, mami na mahal, dito sa Efeso 5, 17 hanggang 21, tapos tatalo natin ng 27. Ako po muna ay nagpapaabot ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilat karangalan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapaabot din po ko, maminamal, ng patuloy na pag-alaala sa mga di malilimutang aral ng ating mahal na pastor, beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida, sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, mga apo, mamanugang ng ating beloved pastor, at sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa Metro Manila, lahat po ng mga minamahal natin mga kapatiran, sa ating mga kapatiran dito sa Olongapo City, sa ating mga minamahal na manggagawa, at mga minamahal magandang hapon po sa inyo lahat, maging sa ating mga bisita na kasama po natin ngayon, magandang hapon po sa atin. At purin po ang ating dakilang Diyos, buksan po natin ang ating mga Biblia, Efeso 5, talatang 17 hanggang 21, talo natin ng 27. Dito po sa Efeso Kapitulo 5, talatang 17 hanggang 21, alon ng 27. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayong mga puspos ng Espiritu. Na kayo'y magsang-usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na nag-aawitan at nagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Na kayo'y laging mapagpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoon Kristo sa Diyos na ating Ama. 21, napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. 27, upang ang iglesia ay may harap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating paksa, maminamahal, pamagatan po natin, recognizing matured Christian. Pagkilala sa mga matured na mga mananampalataya, mga Kristiyano. Mga minamahal, tandaan po natin, youth is good but maturity is better. Amen? Youth is good but maturity is better. Ang pagiging bata ay mabuti naman yan, mga minamahal. Pero yung magiging matured, lalo na sa spiritual, ito po ay higit na mabuti. Amen. Sa maturity na pinag-uusapan, maminamahal, hindi pinag-uusapan dyan yung edad. Amen? Hindi pinag-uusapan dyan yung ilang taong ka na, kasi mayroong mga matanda na pero baby in Christ pa rin, yung mga bago pa lang. Pero mayroong mga bata pa lang, inborn Kristiyano na sila,
lumaki na sila sa church. Kaya 7 taon pa lang, maminamahal, mga matured na. 13 years old pa lang, mga matured na. Kaya nga nung ako'y nag-worker, sabi sa akin, kauna-una ang kabilin-bilinan na ating beloved pastor, beloved Mama Dear noon, maminamahal, na igalang namin ang mga nauna sa amin. Pati yung mga bata, tinuro sa amin yung mga bata na tig 7 years old, 13 years old, tinuro sa amin. Mas matured sa inyo yan dahil dito na lumaki yan. Kayo ay magpasakop, sabi. Sabi ng banal na kasulatan, huwag tayong maging mangmang kundi unawain natin kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, sabi rito, why we recognize matured Christian? Bakit kailangan natin kilalanin sila? Bakit kailangan natin malaman ang mga matured Christian, maminamahal? Unang-una, sabi po rito, maminamahal, for spiritual conflict. Minsan may mga problema po tayo, maminamahal, hindi natin maayos, lalo sa mga mananampalataya. Hindi naalis, minsan magkakaroon tayo ng mga sigalot, magkakaroon tayo ng misunderstanding. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, kung mababasa niyo yung Mateo 18, verse 15 up to 18, ang paraan para tayo po ay magkasundo, hindi yung i-demanda mo, mag-usap kayo sa abogado, hindi. Meron tayong proseso. Sabi nga ng unang Korinto 6, talatang 1 hanggang 3, hindi nyo ba alam na tayo ang hatol sa sanlibutan? Bakit hindi natin kayang hatulan ang mga bagay na para dito sa lupa? Kaya nga, sabi rito, kung mababasa nyo dyan sa Mateo 18, talatang 15 hanggang 18, sabi po dyan, kung meron tayong hindi pagkakaunawaan, ipatawag. Sabi rito, ipakilala mo sa kanya ang kanyang kamalian. At kung siya ay magsisi at pakinggan ka, nagwagi ka sa iyong kapatid. Kung hindi naman makinig sa iyo, maminamahal, magpatawag ka ng matured. Sa harap ng matured, mag-usap kayo, at pag hindi kayo nagkasundo, magtawag ka pa ng isa. Pagkatapos, maminamahal, hindi pa rin makapagkasundo, sabihin nyo na sa church. Doon mamamagitan ang church, at pag hindi pa rin naayos, maminamahal, ayaw niyang pakinggan ang church, ang mga preacher, ayaw niyang makinig, ibilang nyo ng hindi mananampalataya. Yan, nasa Mateo yan. 18, 15 hanggang 17. Ibilang nyo ng hindi Kristiyano. Ibig sabihin, ayaw niyang makipagkasundo. Yan po, maminamahal, pangalawa, kailangan natin ng, sabi po rito, kung tayo po ay may mga karamdaman, hindi na natin kailangan, maminamahal, pumunta sa ospital. Sinabi rito, ipatawag ang mga matatanda sa iglesia. James chapter 5, verse 14 and verse 16. Sabi, ipapanalangin nila kayo at kung may kasalanan tayo ay patatawarin tayo at pagagalingin tayo ng ating malapanungunit. Mga minamahal, tayo ay kailangang magsisi. Nasa James chapter 5, verse 14 and verse 16. Yan ang mga proseso natin, mga minamahal. Iba po tayo. Iba po ang paraan natin, mga minamahal, iba rin po ang paraan ng mga hindi mananampalataya. Ang mga hindi mananampalataya, takbo sa albularyo, kaya takbo sa ospital. Pero tayo, ang karamdaman, bunga ng kasalanan, ipatawag ang matanda sa iglesia at ipapanalangin nila siya. Amen? Sabi, mabisa ang maningas na panalangin ng mga taong matutuwid. Pag may karamdaman ka, takbo ka sa ospital, mga minamahal, galit ang Diyos sa iyo. Kung gumaling ka man, temporary lang yan, pansamantalang kagalingan, pero yung kapatawaran ng Diyos, hindi mo tinanggap. Kasi karamihan sa karamdaman, sabi, bunga ng kasalanan. Ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Kaya nga, kapag may karamdaman tayo, dapat kilalanin muna natin na tayo nagkulang o nagkasala, ipatawag natin ang mga matanda sa iglesia.
ipapanalangin tayo. Nasa verse sa James 5:14 and 16 yan. At ang sabi pa, mga minamahal, kapag tayo po ay nagkasala, pag mayroon tayong nakumit na kasalanan, huwag nating itago yan, mga minamahal. Sabi, mga minamahal, magpatawag ka ng matagal na sa church. Sabi ng 1 John 1:9, ipahayag mo ang iyong kasalanan. At sabi po rito, sa pamagitan ng panalangin ng mga matuwid, sabi patatawarin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng 1 John 1:9, sabi po rito, mga minamahal, kung ipapayag mo yung kasalanan, siya'y tapat at banal na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng ating kalikuan. Yun ang proseso natin, mga minamahal. Yun ang paraan para tayo po ay makatanggap ng kapatawaran galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero pag tayo po humingi ng tawad, natural, huwag na nating babalikan. Kaya hindi nyo pwede, maminamal, na ichapwera. Hindi pwedeng ibaliwala natin ang mga mananampalatayang nauna sa atin, lalo na ang ating mga beloved preachers. Kasi yun po ang inuutos po ng banal na kasulatan, na dapat kilalanin natin sila, mga minamahal, sapagkat sila po ang mga itinalaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi, huwag tayong maging mangmang. Unawain natin kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi, recognizing matured Christian. Sabi ng banal na kasulatan, the matured Christian seek wisdom. Kung gusto mo, maminamahal, na mag-matured, alam nyo sa Biblia, ang basihan ng Diyos para ikaw'y maging matured kagad ng Kristiyano, nasa Lucas 13:6 hanggang 9. 3 taon pa lang, expected na ng Diyos na matured ka na. Amen? 3 taon pa lang. Kaya sabi diyan sa parables na yan, 3 taon na ako. 3 taon na tong puno na to, hindi pa ako nakakasumpong ng bunga. Ibig sabihin, pag bumilang ka na ng 3 taon, mabungang mananampalataya ka na. Matured ka na. Pero kung ikaw bumilang na ng 30 taon, bumilang ka ng ilang panahon sa paglilingkod sa Diyos, baby in Christ ka pa rin, nakakita na kayo ng retarded, 50 years old na, nasa kulong-kulong pa. Ang dami ng balahibo ng paa, gumagapang pa. 30 years old daw, humingi pa ng dede. Ganun yung kalagayan ng mga Kristiyano na matagal nang naglilingkod, pero baby in Christ pa rin. Kadalasan sa mga ganun, yung minsan lang dumalo. Baby in Christ. Kahit tumagal ng 5 taon, 10 taon, 30 taon, baby in Christ. Kasi once in a blue moon lang, dadalo. Bilog lang ang buwan. Pag hindi bilog ang buwan, titingin muna sa buwan, uy, hindi bilog, hindi ako dadalo. Parang aswang. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, tayo po, sabi, kailangan wise one knows what to do with knowledge. Ang mga matured Christian, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, gawin natin ang lahat ng paraan para lumago sa ating pananampalataya. Kung mababasa natin ng 1 Peter chapter 3 verse 15, kaya hindi maminamahal dito, sundan natin ng 2 Timothy chapter 2 verse 24, tapos itaas natin ng 22, kaya hindi pakibasa natin. Dito po sa 1 Peter chapter 3 verse 15, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang na sa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Dito na sa Proverbs 8:33 up to 35. Dito po sa Proverbs chapter 8 verse 33 up to 35. Makinig kayo ng turo
at kayo magpakapantas, at huwag ninyong tanggihan. Mapalad ang tao na nakikinig sa akin, na nagbabantay araw-araw sa aking mga pintuang bayan, na naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan. Sapagkat sinong nakakasumpong sa akin ay nakakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Amen. 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 Ang sabi ng banal na salatan, the matured Christians seek wisdom. Makikita nyo, maminamahal, pag medyo nagmamature ka na, pananabikan mo yung salita ng Diyos. Amen. Pero pag wala kang pananabik, pakinggan ng salita ng Diyos, pag word of God na, naghanap ka na ng tutulugan, kahit bumilang ka na ng 40 taon sa paglilingkod, baby in Christ ka pa rin. Ako, hindi ko tinataas yung sarili ko. Nung panahon na baguhan ako, ang dami kong notebook, maminamahal. Lahat ng mga pinipreach ng beloved pastor, nakatala yan, nakasulat lahat. Kaya kung makikita nyo, maminamahal, ang mga notebook ko, talagang punong-puno ng pangaral ng ating beloved pastor. Pag nangaral ang ating beloved pastor, maminamahal, hindi pa kami kontento. Pagkatapos mangaral ng ating beloved pastor, maminamahal, sa Channel 13 noon, sisimplihan pa namin habang nagpupuri siya dun sa sala. Magtatanong kami. Hihinto muna niya yung puri. Lahat ng mga gusto naming malaman tungkol sa paglilingkod sa Diyos, tungkol sa gusto naming malaman tungkol sa Biblia. Kita niyo, maminamahal, kaya nga napakaganda pala nung ganong paraan. Yung iba yung pinapangaral ng ating beloved pastor, tapos pagkatapos niyang mangaral, kakausapin mo pa siya. Talagang yung hindi niya na ipapangaral kasi nga kulang ang oras, natatanong namin ng talagang direct to the point kung ano yung gusto naming malaman, kung ano ang gusto naming mapakinggan. Kasi siyempre sa preaching, meron siyang nakatala na tatalakayin. Kaya pagdating ng nagpapahinga na ng mala pastor, maminamal pag-uwi, tinatanong namin yung mga katanungan namin. Iniingatan namin yun. Pero mo, dumating yung punto, maminamal, na nung nagpunta sa Abu Sayyaf, ang ating beloved pastor, hindi niya na natandaan yung mga bersikulo. Dati, pag nangaral ang ating beloved pastor, umaabot na yung 1.5 oras, minsan 2 oras. Talagang puro bersikulo, talagang napupuno yung notebook ko. Maminamal, sinasummarize ko yun, ang bilis. Talagang sinasummarize ko yung mga preaching ng beloved pastor. Dumating yung punto, maminamal, na galing sa Abu Sayyaf ang ating beloved pastor. Pag uwi, nawala na po yung memorya. Nawala. Wala na. Kaya sabi ni Mala Pastor nung unang gawain natin, galing siya sa Abu Sayyaf, doon sa Quirino Grandstand, sabi niya, nawala ang memorya ko. Lahat ng mga naka-imbak na mga banal na kasulatan, biro mo dati, maminamahal, hindi nagbubuklat ng Bible ang Mala Pastor, pero pag sinabi niya, alam na kagad kung saan mababasa, kung anong bersikulo, kung anong talata, kung anong nakasulat sa bawat talata. Sabi ko, napakatalino talaga ang ating beloved pastor. Pero totoo talaga yan, maminamahal, na talagang kailangan, sabi nga, pass it on. Hindi sa lahat ng pagkakataon na nanatili sa iyan, talagang kailangan ipasa mo yan. Amen. Kasabi ng talata, maminamal, mapalad ang nakikinig sa akin at nagbabantay araw-araw sa aking mga pintuang bayan na naghihintay sa mga haligi ng aking pintuan, sapagkat sino man nakasusumpong sa akin, makakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, mapalad. Ang sabi pa, makinig kayo ng turo. Kayo'y magpakapantas. Huwag niyong tatanggihan. Huwag mong tatanggihan. Ibig sabihin, pag tinulugan mo, tumatanggi ka na niyan. Pag hindi ka interesado, tinatanggihan mo na yan. Kung kailan preaching, tsaka kaalis. Sabi ko nga po sa inyo, maminamahal, darating ang punto sa Amos 8, 11 at 12, hahanapin natin ang salita ng Diyos. Hindi na natin masusumpungan.
Pupunta tayo sa ilalim ng dagat para hanapin ang salita ng Malapanginoon. Hindi po natin mapapakinggan. Pupunta tayo sa labas ng daigdig upang hanapin ang salita ng Panginoon, ngunit hindi na po natin masusumpungan. Kaya sabi, mga minamahal, pakinggan po natin dahil hindi sa lahat ng pagkakataon malaya natin mapapakinggan ang salita ng Diyos. Alam niyo, ang salita ng Diyos parang pagkain yan, parang tinapay yan. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. Ang salita ng mahal na Panginoon, katulad yan ng pagkain. Ang pagkain, mga minamahal, pag lagi mong kinakain, pag ito lagi ang ulam mo, ganun lagi ang kinakain mo, talagang darating ang punto, pagsasawaan mo. Amen? Pagsasawaan mo, kita mo yung iba, pag word of God na, sawa na kasi tagal na eh. Tagal na nakikinig eh, kaya iba, tutulog na lang. Wala na yung pananabik na makinig, parang pagkain. Ano ba naman yan? Apritada na naman. Apritada na nung isang linggo. Apritada na naman. Munggo na nung isang linggo. Munggo na naman. Pag palaging ganun ang ulam, talaga magsasawa ka. Pero dapat pagsasalita ng Diyos, hindi ka dapat magsawa. Kasi pag nagsawa ka, maminamahal, parang pinagsawaan mo, mga minamahal, ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam nyo ba, ang salita ng Diyos, yan mismo ang Diyos. In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. Pag pinagsawaan mo ang salita ng Diyos, ibig sabihin, hindi preacher ang pinagsasawaan nyo, sawa na kayo sa Diyos. Parang sinabi mo, kay taning naman ako, sawa na ako sa Diyos eh. Dito naman ako, dalawa lang naman yan eh. Pag nagsawa ka sa Diyos, gusto mo na kay taning. Kasi dalawa lang ang Panginoon eh, dalawa lang ang pinaglilingkuran ng tao. Pag hindi ang Diyos, naglilingkod ka na kay taning. Amen? Kaya, kailangan mamili ka ng makabubuti sa iyong kaligtasan, sa iyong kaluluwa. Sabi ng banal na kasulatan, dito rin po maminama, sabi, matured Christian know the source of wisdom. Ang mga nagmamatured na mga Kristiyano, alam niya, maminamal, kung paano siya tatalino, paano siya magkakaroon ng wisdom, the source of wisdom. Sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos, ito po ang pinagmumulan. Sabi rito, basahin po natin ng Psalms 119, verse 97 hanggang 100, tsaka James 1, verse 5. Basahin natin mga talata, hindi. Dito po sa Awit, Kapitulo 119, talatang 97 hanggang 100. 129, 97. O, gaanong iniibig ko ang iyong kautusan. Siya kong gunita buong araw. Pinarunong ako kaysa aking mga kaaway ng iyong mga utos, sapagkat mga laging sumasa akin. Ako'y may higit na't unawa kaysa lahat ng tagapagturo sa akin, sapagkat ang iyong mga patotoo ay gunit ako. 100, ako'y nakakaunawa na higit kaysa may katandaan, sapagkat aking iniingatan ang mga tuntunin mo. Amen. Santiago, James 1, 1:5. talatang 5. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos, na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng Biblia, matured Christian knows the source of wisdom. Ang mga matured na Kristiyano, alam niya paano siya magiging matured, paano siya magiging matalinong mananampalataya. Kaya nga si Haring Solomon, maminamahal, pinagpala ng Diyos. Sabi sa kanya ng mahal na Panginoon, nung nagpakita sa kanya ang mahal na Panginoon Diyos, sabi, humingi ka ng kayamanan. Humingi ka ng kapangyarihan para talunin ang iyong mga kaaway. Pero sabi ni Haring Solomon, Panginoon, hindi ako hihingi ng maraming kayamanan. Hindi ako hihingi na matalo ko ang aking kaaway. Ang hinihingi ko'y karunungan. Pinagpala, maminamahal si Solomon dahil sa hiningi niya, ang hiningi niya ay karunungan.
Nung siya naging marunong, maminamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, walang naging marunong na katulad ni Haring Solomon mula nang dumating siya at pagkatapos niya. Wala nakahigit ng karunungan ni Haring Solomon, maminamahal, mula nang dumating siya hanggang sa kapanahonan natin ngayon, wala nakahigit ng karunungan ni Haring Solomon. Lahat ng mga hari sa ibabaw ng lupa dumadayo sa kanyang kaharian para pakinggan ang kanyang karunungan at nagre-regalo ng mga tuni-tuniladang ginto. Doon yumaman si Haring Solomon. Kaya nga kung kayamanan lang ang hiningi niya, wala siyang karunungan. Yung palang karunungan na yon ang magbibigay sa kanya ng malaking kayamanan. Hindi siya humingi ng kayamanan, pero dahil sa karunungan niya, ang mga bansa nagregalo ng mga tunay-tuniladang mga ginto, mga mahalagang hiyas, mga minamahal, kaya yumaman din si Haring Solomon. Amen! Kaya nga, sabi rito, maminamal, aking inibig ang iyong kautusan na siya kong gunita buong araw. Pinarunong ako kaysa sa aking mga kaaway ng iyong mga utos sapagkat laging sumasa akin. Ako'y may unawa, ako'y mahigit na unawa sa lahat ng mga tagapagturo sa akin sapagkat ang iyong patutuo ay gunita ko. Ako'y nakakaunawa ng higit kaysa sa mga katandaan. Pag alam mo ang salita ng Diyos, mas marunong ka pa sa mas matanda sa iyo. Sabi, ako'y may unawa, ako'y nakakaunawa ng higit kaysa may katandaan sapagkat aking iniingatan ang mga tuntunin mo. Amen! Ganon mga minamahal, pag iniingatan mo ang mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, wala nang pinakamatalinong tao sa balat ng lupa, kundi ang mga mananampalataya na nagbabasa ng Biblia. Amen! Kaso, ang problema natin mga minamahal, nakakabili tayo ng mamahaling relo, nakakabili tayo ng cellphone, meron nga nakakabili pa ng sasakyan eh. Nakakabili ng sasakyan, nakakabili ng mga mahalagang appliances sa bahay, pero isa sa pinaka-nakalulungkot, walang Biblia. Nakabibili ng pangkularete sa muka. Mamahalin. Nakabili ng mga panggamit sa katawan, mamahalin. Sapatos, mamahalin. Halagang 700 o halagang 300 na Biblia, hindi makabili. Darating ang pagkakataon, maminamahal, katulad ng sinabi ng Amos 8:11 hanggang 12, hindi na natin mababasa ang Biblia. Hindi na tayo makabibili ng banal na kasulatan. Hindi na natin malaya, maminamahal, na mabubuklat ang Biblia. Pagbabawal po ito. Tandaan niyo po yan. Nasa Amos 8:11 hanggang 12. Hahanapin natin yan, hindi natin makikita. Sabi, narito mga araw na idumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauwawan dahil sa tubig, kundi sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Darating ang araw magkakagutom sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya habang may pagkakataon, mga minamahal, sabi nga ng Biblia, iniingatan ko ang mga salita mo sa aking puso upang wag akong magkasala sa iyo. Kailangan ingatan mo, itago mo yan. Ibig sabihin ng ingatan, i-memorize mo. Kahit wala kang Biblia. Kahit wala kang Biblia, natatandaan mo yung nabasa mo, natatandaan mo yung pinakinggan mo, nasa isip mo, nasa puso mo, mga salita ng Diyos. Dahil sinasabi ko nga sa inyo, darating ang araw, magkakaroon ng pinakamasaklap na kagutuman, hindi sa pagkain, hindi sa kauwawan, kundi sa pakikinig ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Kaya kung mababasa nyo rito sa James chapter 3 verse 17, sabi, recognize true wisdom is pure, peaceable, gentle, easy to entreated, fully of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Basahin po natin James chapter 3 verse 17, ang tunay na kaalaman, tunay na wisdom, ito po ay ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po sa James chapter 3 verse 17. Ngunit ang karunungan buhat sa itaas ay una-unay malinis sa kamapayapa, banayad,
madaling panaingan, puspos ng kaawaan at na mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Amen. 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 Ito po ang karakter, maminamahal ng mga Kristiyanong puspos ng salita ng Diyos. Amen. Meron silang pool, meron silang tinatawag na wisdom from above. Kaya makikilala nyo ang Kristiyanong may karunungan galing sa Diyos, merong wisdom from above. Sabi, ngunit ang karunungan buhat sa itaas, malinis at saka mapayapa. Malinis ang buhay niya, malinis, walang tinatawag na under the table. Wala kayong maipupula, malinis, mapayapa. Banayad, mapayapa ang buhay niya, maminamahal, wala siyang kaalit. Wala siyang hindi kasundo. Banayad, madaling panaingan. Madaling panaingan, ibig sabihin madaling lapitan, madaling suyuin. Pag may kailangan ka, madaling magbigay sapagkat yan po ang mga may wisdom from above. Puspos ng kaawaan. Puspos ng kaawaan, ibig sabihin madaling maawa. May mabubuting bunga. Walang inaayunan at walang pagpapaimbabaw. Hindi pagpapaimbabaw ang paglilingkod nila sa Diyos at walang inaayunan. Ibig sabihin, pag sa Kanya ka nagpapapayo, kailangan mapakinggan niya yung both side. Walang inaayunan, hindi yung isa pa lang ang kausap. Nandun na kagad yung panig niya. Wala siyang inaayunan. Pinakikinggan niya both parties para makita niya kung sino ang totoong nagsasabi ng totoo. Amen. Kaya sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang tunay na mga matured na Kristiyano, matured Christian, worship. Kaya makita niyo mga Kristiyanong hindi nagpupuri, yan po yung mga mangmang. Sabi ng Biblia, huwag kayong maging mangmang kundi unawain nyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, magpuri tayo. Kaya makita nyo, maminamahal, sa lahat ng ating, makita nyo sa lahat ng mga born again fellowship, tayo ang pinakamahabang magpuri. Amen? Kaya, the matured Christian worship. Sabi ng Biblia sa Ephesians 5:18, huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroon ng kaguluhan, kundi kayong mga puspos ng Espiritu. Mag-usapan kayo ng mga salmo, ng mga himno, mga awit ukol sa Espiritu, magag-awitan at magpuri ang inyong mga puso sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya makita nyo kapag ang Kristiyano, lagi pong nagpupuri, pag ang Kristiyano po ay pinananabikan ng pagpuri, matured yan. Pero pag ang Kristiyano, pagkakanta na isang kanta, nawawala na. Isang oras kumanta, wala na. Naku, hindi. Kahit tumagal na yan, hindi yung magmamatured. Amen. Kaya nga sabi ko sa inyo, nung bagong pasok ko sa pastoral, 2 oras lang ang puri. 2 oras lang. Nung pinagpala tayo, sabi ng mga pastor, dagdagan natin ang puri, gawing 4 na oras. Habang tumataas yung pagpapala, dumarami yung pagpapala, yung 4 na oras, naging 8 oras. Ang malapastor, maminamahal, talagang ayaw niya, maminamahal, na hindi ginagantihan ng kabutihan ng Diyos. Habang dumarami yung pagpapala, habang binibigyan ng Diyos ng pagpapala ang church, sabi niya, dagdagan niyo ang puri. Hanggang umabot na 9 hours a day ang prayer namin sa Manila. Minsan inaabot pa nga ng 10 hours. Tapos iba pa sa gabi, 3 hours. Pero ang ating beloved pastor, maminamahal, 20 hours. 20 hours. Pagkatapos namin magpuri, tutuloy uli na mala pastor yan. Yung pagpupuri. Bakit yung mga ibang pastor? Kung magpuri, katulad may napakinggan akong preaching na isang pastor, sabi niya, kailangang manalangin tayo, kailangang magpuri tayo. Alam niyo ba mga kapatid, bago ako lumabas ng bahay, umaawit akong 2 kanta. Pinagbalaki pa. Umaawit daw siya ng 2 kanta, pastor yun. Okay lang kung ordinary Christian. Bago daw lumabas ng bahay, pinagmalaki pa yung 2 kanta niya. Ang totoong mga lingkod ng Diyos, maminamahal, dapat ay nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, they feel the Holy Spirit. The matured Christian worship with spiritual song.
Hindi niya sinasayang ang mga oras, mga minamal ng kanyang pagpupuri, katulad ni Haring David. Sa Psalms 119 verse 164, sabi rito, 7 times a day do I praise thee. Si Haring David, mga minamal, napaka-busy niya. Huwag mo sabihin, busy ako, Brad, meron akong trabaho. Alam niyo ba yung pagiging presidente, pagiging hari, napaka-busy sa lahat ng busy yan. Bakit? Laging may bisita yan. Laging may mga inaasikaso yan sa buong kaharian. Yung nga maging supervisor ka, napaka-busy mo na. Lalo na kung maging hari ka. Si Haring David, mga minamahal, napaka-busy niyang tao. Pero sabi niya, siya ay nagpupuri 7 times a day do I praise thee. Psalms 119 verse 164, 7 beses sa isang araw, ako'y nagpupuri sa Diyos. Alam niyo, ang pagpupuri, maminamal, hindi naman kailangan nakapikit ka tapos nagpupuri ka ng hindi. Kahit nakasakay ka sa bus, umawit ka sa malapanginoon. Kahit nandun ka sa trabaho, habang ikaw ay nakaupo, magpuri ka sa malapanginoon o kaya makinig ka ng mga gospel song. Kahit anong ginagawa mo, pwede kang makapagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, kung nagawa ni Haring David na magpuri ng 7 times a day, mga minamahal, kaya rin natin gawin yan. Kaya nga, si Haring David ang napili ng ating mahal na maging hari mula sa pag-aalaga ng tupa, tinaas ng Diyos. Dahil sa kanyang 7 beses na pagpupuri, ito ang nagtanyag sa kanya, itong naglagay sa kanya sa pinakamataas na kalagayan, yung pagpupuri niya sa mahal na Panginoon. Habang siya nagbabantay ng mga tupa, maminamahal, nagpupuri siya. Hanggang naging hari siya, ganun pa rin ang trabaho niya, ganun pa rin ang ginagawa niya. Hindi nagbago ang buhay ni Haring David, maminamahal. Nagpupuri pa rin siya dahil mahalaga para sa atin ang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Sabi pa rito sa Psalms 119 verse 54, the mature Christian worship is scriptural. Comes from grateful heart. Dapat scriptural, maminamahal. Sabi na nga na mababasa natin sa Psalms 119, maminamahal, verse 54, ang awitin ni Haring David, maminamahal, ay parang pawang mga scriptural, nasa Bible lahat. Yung mga palatuntunan ay aking naging mga awit. Ha? Ang mga palatuntunan ng malapanon na nakasulat sa Biblia, naging awit. Ito po ang pinaka-awit niya, yung mga salita ng Diyos, mga palatuntunan niya, mga minamahal palatuntunan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ginagawa niyang awitin. Amen! Sabi, galing po sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang sabi ng Psalm 108 verse 1, ang aking puso'y matatag, O Diyos. Ako'y aawit ng pagpupuri sa iyong kaluwalhatian. Psalms 108 verse 1. Amen! Alam niyo, maminamahal, sabi nga ng Biblia, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ng hilig ang Diyos. Kung kinahiligan niya ang pagpupuri, kinahiligan niyang pakinggan ang mga awitin natin, mga anak ng Diyos, mga minamahal hanggang ngayon, yun pa rin ang gustong mapakinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit hindi mismo galing sa atin yung mga mensahe ng awitin, kahit hindi tayo nag-compose niyan katulad ng ginawa ni Haring David, pero kapag ginawa po natin pinakamahalagang bahagi ng buhay natin ang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, pagpapalaing ka ng ating dakilang Diyos. Amen! Tignan niyo ang ating beloved pastor, mga minamahal. Yan ang sekreto ng ating beloved pastor. Iniwan niya yung kanyang negosyo, iniwan niya yung kanyang palaisdaan. Napakalawak ng palaisdaan ng beloved pastor, mahigit 1 hektarya. Mahigit 1 hektarya, meron pa siyang minahan, iniwan niya yun. Bukod doon, binabayaran siya ng mga politiko para maging orator. Kinakampanya niya mga politiko, binabayaran siya. Tapos, abogado siya. Kukuha na lang siya, maminamahal ng bar exam, magiging abogado siya at siguradong makapapasa siya, maminamahal, sapagkat alam na malapastor ang mga batas. Pero hindi niya na kinuha, hindi na siya kumuha ng abogasya. Hindi niya na inasikaso ang kanyang palaisdaan, hindi niya na
maminamahal, inasikaso yung kanyang mga negosyo, ang kanyang minahan. Meron din siyang minahan. Nagsimula siya, maminamahal, umuwi siya mula sa probinsya hanggang doon sa Novaliches. Nagsimula siya, maminamahal, ng pioneering. Minsan wala siyang maiuwing ulam, isasanla niya yung barong niya. Sasanla niya yung barong niya, naka-t-shirt na lang siya pag uwi niya. Tapos manghihingi siya ng mga buto-buto, yung mga buto-buto noon, dati pinamimigay lang yun. Hihingi siya ng mga buto-buto, ilalaga para may mainom na sabaw yung mga anak niya. Pero nakita niyo ngayon, maminamahal, pinagpala ang ating banal na iglesia, hindi lamang sa kaluluwa, hindi lamang sa mga tao, hindi lamang maminamahal sa mga mananampalataya, kundi pinagpala tayo ng malapanon maging sa material. Amen! May mga gawain na tayo sa ibayong dagat, may gawain na tayo sa ibang bansa. Saan ka? Yung mga mayayaman, yumaman sila sa, kunyari pangaral, pero nangihingi. Magbibigay ng mga papel sa donation, tapos ngayon, ang yayaman, sa ganun sila yumaman, kakahingi. Pero tayo, maminamahal, yumaman, pinagpala tayo dahil tayo po'y sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, matured Christian is humble. Sabi na nga, nabasa natin, Ephesians 5:21, na kayo pasakop sa isa't isa sa takot kay Kristo. Humble. Amen. Dapat, mga minamahal, marunong tayong tumingin sa tinatawag ng mga matured Christian. Ang inyong mga preachers, hindi kami nanghingi ng pagrespeto, pero kung biblical, maminamahal, dapat sabi ng Biblia, magbigay tayo ng galang sa mga preachers natin. Amen? Huwag tayong tumulad, maminamahal, sa ibang mga gawa, sa ibang mga outstation, pinakamababang tingin nila sa mga manggagawa. Parang ang tingin nila sa mga manggagawa, palamunin, sila nagpapalamon. Yung iba lang naman yun, sa ibang lugar. Pero tandaan nyo, maminamahal, sabi po rito, pasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Ibig sabihin, dapat meron tayong tinatawag na pagrespeto, paggalang sa mga namumuno sa atin. Kung mababasa nyo ang 1 Thessalonians 5:12 and 13, idagdag natin sandali ito. Kaya hindi, 1 Thessalonians 5:12 and 13. Unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 12 hanggang 13. Dapat ipinamanik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo at nangmumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo. At inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig. Dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Amen. Amen. Dito sa Hebrews 13:7, pakidagdag po, 13:7 at 17. Hebreo Kapitulo 13, ang talata po ay 7 hanggang Talo ng 17. talon ng 17. 13 ng Hebreo, talatang 7, talon ng 17. Alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. 17, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at pasakop sa kanila sapagkat pawang nagpupuyat sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang magsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Amen. Palakpakan natin, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Nga, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, matured Christian, humble, has learned to submit. Amen. Ang mga matured na Kristiyano, mga minamahal, kaya nga kami, ang tingin namin sa mga mananampalataya, hindi namin tinitingnan yung tagal, hindi namin tinitingnan, mga minamahal, yung bago, hindi namin tinitingnan yung edad. Ang pagtingin ng mga preachers, mga minamahal, ang tingin ng mga mangangaral, ang tingin ng mga manggagawa sa mga mananampalataya, yung pagsunod. Yung pagsunod. Kahit na bago pa lang kayo, pag nakita namin na kayo po ay nagsasubmit, kayo po ay sumusunod
sa mga namumuno, sa mga nangunguna, ang tingin namin sa inyo ay mataas sapagkat kayo po ay mga matured Christian. Amen. Pero kung bumilang ka na ng 36, bumilang ka na ng 30 mahigit, wala ka pa rin respeto sa preacher, wala ka pa rin galang sa mga nagdadala ng salita ng Diyos, mga minamahal, tawag sa iyo, baby in Christ. Ang tawag dyan, hindi na, kasi ang baby in Christ, 1 year lang eh. Pero pag mga 36 ka na, 30, ang tawag siya, baby damulag in Christ. Yun ang tawag doon, pag matagal ka na pero wala ka pang respeto sa mga nagdadala ng banal na salita ng Diyos. Amen? Sabi rito, ipinamamanik namin sa inyo mga kapatid na kilalanin nyo ang mga napapagal sa inyo, mga namumuno sa inyo sa Panginoon, nagpapaalala sa inyo at inyong lubos. Napakamalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang mga gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sabi rito, maminamahal, submission is the opposite of self-will. Ang pagpapasakop, ito po ay kabaligtaran, maminamahal, opposite ng self-will. Ibig sabihin, kung dati ikaw ang nasusunod, pero ang pagpapasakop, mga minamahal, hindi ka na ang masusunod. Sabi rito, kung sino mang tao ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Nasa Mateo 16:24. Sabi, submission is the opposite of self-will. Sinabi sa kanal ni Jesus na kung sino mang tao ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Amen! Ang mga totoong Kristiyanong handa sa langit, tanggihan mo sarili mo. Dapat, sabi nga, let him deny himself, take up his cross. Pasanin mo ang iyong krus, ang iyong mga pananagutan, ang iyong pasanin, ang iyong mga obligasyon bilang mananampalataya at sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ano pong mangyari? Sabi Ephesians, huling talata, Ephesians 5:27, tayo po ay dadalhin sa langit. Yan po mga Kristiyanong pang-rapture. Sabi rito, that He might present to Himself a glorious church, not having spot or wrinkles or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Tayo magiging karapat-dapat, sabi, iharap sa namaluwalhati, walang dungis, walang kulbot, sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, ito yung mga Kristiyanong pang-rapture. Basahin natin ulit talata, Ephesians 5:27. Ito po sa Ephesians, chapter 5, verse 27. Upang ang iglesia ay meherap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen. 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 Everybody shall praise the Lord. Bakit, maminamahal, yung mga talatang yan, magkakasunod? Tapos uli yung Ephesians 5:27. Tinalakay natin ito para malaman natin upang maging karapat dapat tayo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ito rapture ang tinutukoy dito. Pag ikaw ay, sabi ng Biblia na, katulad ng binasa po natin, ikaw ay may respeto sa mga matured sa iyo, sumusunod ka sa salita ng mahal na Panginoon, bawat napakinggan po natin, maminamahal, naghanap ng, sabi, ikaw ay mainit na naghanap ng wisdom galing sa salita ng Diyos, at ikaw po, maminamahal, ay sumusunod sa mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, haharap ka sa Diyos na walang dungis, walang kapintasan, at nararapat, mga minamahal, sa buhay na walang hanggan, sa piling ng Diyos, ikaw ay karapat-dapat ma-rapture. Amen! Pag bumalik ang ating mahal na Panginoon, isa ka sa kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging matured Christian tayo. Everybody shall praise the Lord. Yan po ang pilitin natin gawin, maminamahal, para anytime, sabi ko nga sa inyo, maminamahal, kung nakikita nyo mga nagaganap ngayon sa paligid natin, signs yan. Signs yan na malapit nang bumalik ang ating mahal na Panginoon. Bantayan nyo ito, maminamahal, tandaan nyo po ito. Pag biglang nahinto ang gera, pag biglang nahinto ang mga
nagaganap sa paligid natin, maminamahal, nagkaroon uli ng kapayapaan. Yung nakasulat sa Lucas 17, talatang 25, 24 hanggang 30, hanggang 37, nakasulat diyan, maminamahal, pag nagkaroon po ng kapayapaan, biglang darating po ang rapture. Darating ang biglang sudden destruction. Yun, mga palatandaan lang yan. Pero pag nahinto yan, pag nahinto ang gera, lalo kayong magpakainit, maglingkod sa Diyos. Kasi ngayon baligtad eh. Uy, may gera. Naku, dalo tayo 3 times a week. Pero pag wala ng gera, okay na naman. Dumalo tayo, once in a blue moon na lang uli. Pag bilog ang buwan. Hindi nila alam, pagkapayapaan, sabi nga ng 1 Thessalonians 5:3, kapayapaan, katiwasayan, biglang darating ang sudden destruction. Mapapanatag yan, mahinto ang gera, mayroong mamamagitan dyan, yung Antichrist. Pag namagitan yan, lahat ng nag-aaway ng mga bansa, papayapa yan. Pag napayapa yan, diyan ka mag-ingat. Sabi ng Biblia, ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na dangan may pumipigil hanggang alisin ito. 2 Thessalonians chapter 2 verse 7. Ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na dangan ay may pumipigil. Ibig sabihin, yung Antichrist, kumikilos na siya. Kikilos na yan. Pag napanatag na yung gera, wala ng gera, kikilalanin siya ng tao sa buong mundo. The Prince of Peace. Dahil sa kanya nagkaroon ng kapayapaan. Pagkakasunduin niya lahat ng mga nagdidigmaan, sa kanila pabor yun. Pero sa ating mga Kristiyano, yan ang signs. The last signs of the coming of our Lord Jesus Christ. Kapayapaan, katiwasayan, biglang darating ang sudden destruction. Doon mag-rapture pag napanatag yan. Mag-reign ang Antichrist. After the rapture, mag-reign ang Antichrist. Sabi, ang iwaga ng kasamaan, gumagawa na, dangan lang ay may pumipigil hanggang alisin ito. Kaya hindi makapag-reign ang Antichrist dahil nandito pa tayong mga Kristiyano. Nagpupuri tayo. Mas makapangyarihan tayo kaysa sa Antichrist. Pero pag nawala na tayo, sabi, hanggang alisin ito, mag-rapture. Segundo lang, pag nag-rapture, segundo lang, mag-reign ang Antichrist. Kapag nag-reign ang Antichrist, nandito ka pa, hanapin mo na yung Kristiyano. Saan na si brother, asan na si sister? Baka naiwang ka na. Kasi walang nakakalam. In a moment, in a twinkling of an eye, mga minamahal, ang pagparito ng malapang walang nakakaalam. Amen. Kaya magpakainit po tayo bago dumating ang ating malapang noon. Sabi ko nga sa inyo, ito po ang mga huling panahon natin. Nakikita na natin mga tanda, mga nagaganap sa paligid natin. Ang magagawa natin, magpakainit po tayo sa paglilingkod sa Diyos para makasama tayo sa rapture. Tayo po'y tumayo, maminamahal, at minsan pa umawi tayo. Awitan natin ang ating pinakamamalapang na nawitan po natin ng awiting lakas. Ang lakas natin ay galing sa Diyos. Humingi tayo ng kalakasang espiritual na tayo po'y patuloy na pangawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Awitin po natin ang awiting lakas. Kung meron tayong bisita, meron tayong baguhang, imbita natin sa unahan ng ating mga bisita. Umawit po tayo mga minamahal. Tumayo po tayong lahat bago tayo dumako sa ating mga kahilingan, bago tayo dumako sa ating mga prayer, sa ating mga iniling sa ating dakilan Diyos. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Ikaw ang lakas sa
Awit po tayo mga minamahal. Humingi tayo ng lakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Humingi tayo ng kalakasang spiritual na maging matatag, maging malakas habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Wala makapaghihiwalay, wala makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sasamba sa iyo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sasamba sa iyo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Hallelujah! Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sasamba sa iyo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, gusto kong sabihin sa inyo, mga minamahal, kung ano ang mangyayari pagdating ng panahon. Pag nag-rapture, mga minamahal, tandaan niyo po ito. Pag nag-rapture, 7 years tayo munang nasa langit. 7 years tayong nasa langit, habang ang sanlibutan ay 7 years, daranas ng katakot-takot na kalamidad, katakot-takot na greatest tribulation. Hindi sila makakakain, hindi sila makabibili.
Pag naiwan ka sa rapture, mami na mahal, pag wala kang tatak na 666, hindi ka makabili ng pagkain. Hindi ka makapag-enroll sa eskwelahan. Hindi ka makapasok ng trabaho. Sinampula na tayo nung nagkaroon ng COVID. Ganun, hindi ka makasakay ng sasakyan. Hindi ka makapag-travel. Hindi ka pwedeng magpa-hospital. Hindi ka pwedeng pumasok sa grocery. Ganun, pupunta ako nung nagkaroon ng COVID, hindi ako makapunta sa Pure Gold. May bibilin lang ako, hinahanap yung aking, kung ako'y mayroong na-ineksyon sa COVID, ganun. Ganun ang mangyari, mami na mahal. Pero after 7 years, nandun tayo sa langit, lahat ng mga ma-rapture, 7 years, ang unang bibigay sa atin, bibigyan tayo ng crown. Bawat isa sa atin, pupuntungan ng Diyos, lalagyan tayo ng corona. Mayroong tatanggap ng 5 corona, mayroong tatanggap ng 7 corona, yung iba 4, yung iba 5, yung iba ay 3, ang iba 1 lang, pero mayroong ibang wala. Sabi nga sa Biblia, maminamahal, sa 1 John chapter 2, verse 28, ang kanilang kapurian ay magiging kahiyan. Parang hiyang-hiya sila lang ang walang corona. Pero lahat ng mga mainit na naglingkod sa malapang na may kanya-kanyang corona. 5 crowns, maminamahal, ang koronang nakalaan. Pagkatapos ng pag-corona sa ating coronation, pagkatapos ng coronation, ikakasal tayo sa Malapanginoon. Sabi ng Biblia, nakatalaga tayong mapangasawa ng Malapanginoon, ikakasal tayo, lalaki at babae, ikakasal tayo sa Diyos. At pagkatapos ng kasalan, yung tinatawag na kainan, yung marriage supper. Isang mahabang piging, kainan, mga minamahal, na pag inisip mo kung anong gusto mong kainin, lalabas. Pagkatapos ng 7 years, bababa tayo dito sa lupa. Panonoorin natin kung paano didigmain ng Diyos ang mga antichrist, ang mga hindi naglingkod sa kanyang mga bansa. Katulad ng China, Russia, North Korea, lahat ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Didigmain ng Malapanginoon, maminamahal. Manonood lang tayo, wala tayong gagawin. Pagkatapos, gagawin pong paradise ang mundo natin. Itong mundo natin, ito rin ang gagawin paradise. Maghahari tayo ng 1,000 taon. Isaias 35, maminamahal, verse 3 hanggang 5. Tapos, Isaiah chapter 11, verse 6 up to 9, ang mga leon, ang mga mababangis na hayop, aamo sila. Yan ang paradise. Sabi ng Ezekiel 36, verse 35, ang mundo'y gagawing paradise ng Malapanginoon. Pero pagkatapos ng 1,000 taon, aakit na po tayo sa langit para makapiling ang Diyos magpakailanman. Ito ring lupang ito ring mundo natin, ang gagawing dagat-dagatang apoy. Sa madaling salita, wala talaga tayong paglalagyan dito sa mundo. Kaya walang ibang pinakamalagang dapat gawin kundi magpakainit na maglingkod sa ating Malapanginoon dahil anytime mangyari po ang rapture, maminamahal, lalo na namamalas na natin ang mga nakikita natin sa paligid. Magpakainit po tayo sapagkat darating ang ating dakilang Diyos na hindi natin inaasahan at hindi natin mga minamahal akalain. Tayo po'y sama-samang manalangin. Ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating mga pangailangan sa mga minamahal nating mga kapatiran, sabi lagi ng beloved pastor, isa po sa mga tinandaan ko na sinabi ng mala pastor, kung gusto mo makatiyak sa langit, magdumalo kang 3 times a week. Kung talagang hindi, gawin mo 2 times a week. Pilitin mo, 2 times, last na yon. Pag Sunday Christian, maminamahal, sabi ng beloved pastor, hindi ko alam kung makasama kayo sa rapture pag Sunday Christian. Kailangan pilitin nyo, 3 times or 2 times a week, makadalo tayo, maminamahal, para tiyak makasama tayo sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Kaya panalangin natin yan, maminamahal, sama-sama tayong dumalangin. Idalangin natin maging ating mga kahilingan, ang ating mga pangailangan. May karamdaman tayo, may mga problema tayo. Ano man ang ating mga kahilingan sa ating dakilang Diyos, ang ating mga kahirapan, ang ating mga pangailangan pinansyal. Idalangin natin sa ating dakilang Diyos, maminamahal. Opo, dakila at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, mala Panginoon, sama-sama po namin idinudulog sa iyo ano man ang mga kahilingan, mga pangailangan ng mga minamahal namin makapatiran. Pagpalain mo po sila, mala Panginoon, nanampalataya po kami sa iyong mga banal na salita, mala Panginoon, na sinabi mo na pagkatapos namin gawin ang iyong banal na kalooban, mala Panginoon, ipagkakaloob mo lahat ng mga kahilingan ng mga anak mo, dakilang Diyos. Pagpalain mo po sila, pagaling mo po sila sa mataglay na karamdaman, bigyan mo ng kalutasan ng kanilang mga problema, palayain mo sila sa kanilang mga kahirapan, pagpalain mo po sila material, physical, higit sa lahat sa spiritual, mala Panginoon. Hallelujah, sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. In Jesus' name, lahat magsabing Amen. Ipatong natin ang ating kamay sa ating mga ulo, maminamahal. Ano man ang ating mga karamdaman, ano man ang ating mga problema, ano man ang ating mga nais alisin sa ating mga buhay o sa ating mga katawan, sawayin natin. Sabi ng Lucas 6:23, maminamahal, o sa Lucas Kapitulo 10, talatang 19 hanggang 20, binibigyan tayo ng kapangyarihan ng malapang na para yurakan ang mga alakdan at mga serpente, walang mananaig sa atin. Yan, lahat ng gawa ng kalaban, lahat ng panghihina, pandupaypay, unbelief and doubts, materialism, lahat ng gawa ng kalaban, sinasaway namin demons of infirmities and diseases, lahat ng sakit, karamdaman, pinalalayas namin, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng uri ng sakit, at mga karamdaman, pinalalayas namin. Hallelujah! Be healed in the name of Jesus. Panghihina, palupaypay, unbelief and doubts, lahat ng gawa ng kalaban, panghihina, palupaypay, lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demons of materialism, lahat ng gawa ng kalaban, pinalalayas namin. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Tumayo tayong lahat, maminamahal, katulad ng nakasulat sa Lucas 6:23. Magsilundag tayo sa tuwa. Sabi, malaki ang gantimpala natin sa langit. Kaya lahat ng ginagawa natin dito ay biblical, nasa Biblia, minamahal. Hindi lang sinusunod ng ibang pastor kasi nga ayaw nilang maging katawa-tawa. Pero tayo, hindi baling maging katawa-tawa tayo sa tao. Basta ang ginagawa natin ay para sa ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia, magsilundag kayo sa tuwa. Napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Sumigaw tayo 3 beses habang tumatalon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, maminamahal. We love you so much, but there's Jesus loves you more. At bago tayo dadako sa ating mga karagdagang pang mga announcement, maminamahal, dito po tayong lahat. Sa darating na linggo, maminamahal, kaya i-announce na po natin ngayon. Sa darating na linggo, magsimula po tayo na 8:00. Kasi meron po tayong crusade sa dako ng Dinalupian. Sa darating na linggo, meron tayong crusade. Kaya this coming Sunday, 8:00 po, simula po natin. At magtatapos po tayo mga 12:00 or 1:00, maminamahal, sa darating na linggo, next Sunday. Kaya pagandaan po natin yan, at ang gusto nyong dumalo ng kursada, maminamahal, diyan po sa dako po ng Barangay Sagin. Dito po, malapit na po sa Dinalupian yan, Barangay Sagin. Maminamahal. Malalaman nyo po pag kung gusto nyo dumalo. Lalo na ang ating mga beloved adults choir, beloved Jesus Finest Generation Choir, kailangan po kayong makadalo sapagkat meron po kayong participation dyan. Ating mga beloved choir members, meron tayong participation dyan. At tayo po'y kukuha muna ng special love offering bago tayo dumako sa ating mga karagdagang announcement. Ang ating special love offering, maminamahal, ito po ay para po sa ating pong inulugang pastoral house. Ito po'y binili po natin, maminamahal, pero inutang po natin yung pambayad. At ito'y inuulugan po natin, maminamahal, monthly. Kaya kukuha po tayo ng special love offering para mga minamahal, mabayaran po natin ating inulugang pastoral house. Tayo po'y manalangin. Narito ang ating beloved brother Wilfredo. Ipanalangin natin special love offering.
At sa ating announcement, beloved Brother Lando. Hallelujah, Lord. God bless po, beloved ordering preacher, boy kulaya tayo pinalangin. Dakila namin, Ama, sa pangalang pinakamamahal na Jesus, malapit natin kami sa pagkaloob ng special offering, mga Pinon, sa lahat magpagkakaloob, yung special pagkaloob sa kalamap Pinon, ibalik na makalibong beses, mga Pinon, sa wala po may pagkaloob, kawan ng kawalan, yung pagpalain o pasusunod, magkabahagi sila pibigay, dun sa madalangin, sa nung panangain, mga pasudala, sa matamis sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Tayo ay magbigay upang tayo'y pagpalain. Aming sundin ang naguto sa atin. Ika po at handog ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Tayo ay magbigay upang tayo'y pagpalain. Ating sundin ang naguto sa atin. Ika po at handog ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Tayo ay magbigay upang tayo'y pagpalain. Ating sundin ang naguto sa atin. Ika po at handog ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Amen. Praise God. Purihin po ating Panginoon Jesus. God bless po ating bilang selected singers. At Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen. Praise God. God bless po ating bilang ordained preacher, Boy Kaluya, sa ating napag-aralang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Amen. Praise God. At sa ating patuloy minamahal sa ating announcement, sa ating minamahal na baguhan, na nating bisita, patuloy po minamahal. Ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Mayroon po tayo 3 beses na pananamba sa Lunes at Linggo. Ito yung araw po ng Merkules, yan po yung ating midweek service. Magsisimula po tayo na alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw po ng Biyernes, minamahal overnight prayer po ito. Magsisimula po yan alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. At yung darating na linggo, may pagbabago po, minamahal, dahil meron po tayo sasagawang krusada dyan po sa Balay Delopian. Sa saging sa may Delopian po. Kaya sa araw po ng linggo, magsisimula po tayo ng mas maaga. Alas 8 po ng umaga, yung tapos na yung simula natin pananambahan po dito po sa ating pastoral house. Amen. Praise God. At patuloy natin kaligtaan ating Facebook Live, Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po ito. Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. At yung ating television program naman po, minamahal sa Dako ng Maynila, sa PTV Channel 4. Every other Saturday po ito, minamahal sa PTV Channel 4, every other Saturday, alas 10:30 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. At yung radyo program naman po, sa Dako ng Maynila, sa DCME, 15:30, talapit natin mga radyo. Sa AM-BAN po yan, minamahal. Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po, minamahal natin may schedule, minamahal natin radyo program, television program, ating Facebook Live, minamahal, gabi-gabi po yan. Kaya patuloy natin ang tabayanan po yan, tangkilikin po natin. Amen, praise God. At minamahal, mayroon tayong counseling sa mga katanungan po. Lumapit lamang sa ating beloved preacher's area, dyan po ating beloved ordained preacher. Nakahanda po siya na kayo kanyang paglingkuran. Mayroon din po tayong bautismo. Sa mga hindi pa na bautismo, sa willing po ang pabautismo, may bautismo po tayo. Libre po ang bautismo dito, minamahal. At yung damit na suot-suot po, hindi po nababasa yan. Mayroon po tayong ginagamit na baptismal robe. Mayroon din po tayong lihas, ano po na ibig palihas, minamahal, ngayon pa lamang, makipag-ugnayan na kayo sa ating pinapain ni Jesus, pagdating po sa harapan, tuloy-tuloy na po yung ating lihas. Amen. Praise God. Minamahal sa araw po ng Sabado, unang araw po na ating sasagawang anniversary crusade, dyan po sa Barangay Saging, Delopian, Bataan. Magsisimula po yan ng alauna ng hapon. Araw po ng Sabado yan, alauna ng hapon, ang simula natin sasagawang anniversary crusade, dyan po sa Barangay Saging, Delopian, Bataan. At araw po ng Linggo, sisimula po yan alas 11 ng tanghali. Amen. Praise God. Kaya minamahal, magkalay tayo ng ating ayuno, minamahal upang minamahal
Praise God, bilang pagkaisa natin para po sa ipagtatagumpay ng gawain natin pera pa ni Jesus. Amen. Praise God. At kung wala na po, minahal tayo, tumayo na po. Salamat na po tayo sa ating pinapay ni Jesus. Sa tinatapos sa pananambahan sa araw na ito, mag sa ating pasamantalang paghiwalay, panalangin na rin po ito na ating beloved worker, Brother Paulo Bundok. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando Montilla. Tayo po magkaisa sa ating closing prayer. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa mga banal, sa mga pangyariang pangalan ni Jesus, kami nagpupuri, papasalamat o Diyos sa tagumpay ng banal gawain na nidaos sa araw na ito. Malapit salamat. Muli ka naming nakasama, muli kami sinamahan, malapit noon. 2-3 nagkakatipon sa iyong banal na pangalan. Narito ka sa aming kalagitnaan, O Diyos. Salamat sa paglangis mo sa bawat yugto, simula kanina sa mga papuring awitin, sa mga naghahayag ng mga signs, wonders, and miracles, na mga patutuo ng aming mga minamahal na kabatiran. Salamat, O Diyos, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa pag-awitan ng beloved choir. Tunay na nadama namin ang banal mo presensya, malapit noon na siyang aming kalakasan, katatagan, kaaliwan sa panahong itong kabagabaga ng presensya mo. Nagpapalakas sa amin, O Diyos. At higit sa lahat, pinapasalamatan namin ang mga salita mo, ang ebanghelyo ng kaligtasan namin napakinggan, na pag-aralan, na dinala po ng mga ngaral, O Diyos, sa siyang pagkaing espiritual. At, O Diyos, kung paano idinakong payapa, ligtas ang bawat isa. Ganon din po sa aming pasamantalang paghiwa-hiwalay. Ingatan mong lahat ng maglalakbay pa uwi, lalo na po especially nakasasakyan, nagdadrive ng single at nagdadrive ng 4 wheels. O Diyos, sila ingatan mo, i-guide mo sila sa kanang pagdadrive, makarating, maluwalhati, ligtas sa kalantahanan itong aming samudalangin sa makapangyarihang pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless po, Brother Paulo. Pagkamayan po tayo, minamahal, tanda po nyo, kaya iniibig, ngunit mas inibig po tayo natin pera. Ingat po sa pagtawid. Amen. Praise God.